Matunog ang pangalan ni Pastor Apollo C. Quiboloy dulot sa samot-saring kontrobersya at aligasyong pinupukol sa kanya. Ngunit bakit tila di natitinag ang founder at spiritual leader ng The Kingdom of Jesus Christ sa kabila ng mga ito? So, yung basing became a blessing in disguise. And they thought that that will stop the overflowing blessings of the kingdom. Baligtad. As the Father has promised me, He will turn every curse into blessing. So, nagiging blessing. Ang kanyang mga turo at pananaw ay humahamon sa pamantayan ng lipunan ukol sa tunay na yaman at kasaganaan sa gitna ng mundong sinira ng korupsyon at kasakiman. Para kay Pastor Apollo, posibleng mamuhay ng marangal sa kasaganaan. Ano ang katangi-tangi sa pananaw ni Pastor Apollo mula sa pangkaraniwang American Dream? Ito ay ang marangal na kasaganaan na may malalim na pundasyon sa espiritual, ang pagsusunod at pagsasabuhay sa mga aral ng banal na kasulatan upang ang isang tao ay pagpalain. Para sa hinirang na anak ng Diyos, ang pagiging pinagpala ay dapat maging daan upang maging biyaya sa iba. Kaya tunay nga ba na maluho ang pamumuhay ni Pastor Apollo C. Quiboloy? Tuklasin ang katotohanan at alamin kung paanong ang pangarap ng pangkaraniwang Pilipino na maginhawa at masaganang pamumuhay ay isang posibilidad. Isang pangarap na naghihintay na matupad sa buhay ni numan. Di na bago kay Pastor Apollo C. Quiboloy ang pag-uusig. Simulat sa pool nang siya ay sumunod sa pagtawag ng Diyos. Binansagan na siya ng pinakamasasakit na pangalan. Inulan na siya at ang buong bansang karya ng iba't ibang aligasyon at batikos. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang The Kingdom of Jesus Christ ay nananatiling matatag at pinagpapala ng Diyos. Bakit? Nasa banal na kasulatan yan. Ayon sa Marcos Kapitulo 10, versikulo 28 hanggang 30, ang pagsusunod at pag-aalay ng buhay kay Hesukristo ay may kalakip na pagpapala. Gayon din ang pag-uusig. Ngunit ang pinakamalaking ganti ay ang buhay na walang hanggan. Sa telebisyon at social media, madalas makita ng publiko si Pastor Apollo na namumuhay ng marangya. Naglalakbay sa iba't ibang panig ng mundo. May jet at helicopters, magagarang sasakyan, malalawak na lupain at mamahaling ari-arian sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at sa ibang bansa. Kasalanan ba ito bilang isang Kristiyano? Is poverty of God? Muna yung sunod na pangutanan nila sa kuwa. Ang kapobrehon ba daw iya sa Diyos? Ang kapobrehon dili iya sa Diyos. Nga naman, ang kapobrehon dili iya sa Diyos. Tungod kayang Diyos natong yalagaran usa ka dato nga Diyos. Nakasaad sa 2 Korinto Kapitulo 8, versikulo 9 na sa pamamagitan ng kababaang loob ng bugtong na anak sa Jewish setting, ang Panginoong Hesukristo ay bagamat mayaman ay nagpakadukha upang tayo ay yumaman. Hindi kasalanan ang maging mayaman o sagana. Ang pag-ibig sa salapi at paghahangad ng kayamanan ang kasalanan. Sa katunayan, makikita natin sa Biblia ang mga halimbawa ng mga matuwid na individual na pinagpala ng sagana ng Diyos, tulad ni Haring Solomon at Job. Ang kanilang kasaganaan ay hindi tanda ng kanilang kasalanan, kundi ang pagpapakita ng kanilang pagsunod at pagiging tapat sa mga utos ng Diyos. Paano tayo makakalaya sa sumpa ng kahirapan? Ito ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng ating mga ikapu at mga handog. Ayan, salita ng Diyos. Sinong gustong makalaya sa mga sumpa? Sumpa ng buhay na sinabi sa Deuteronomy chapter 28 verses 15 to 68. Sumpang pisikal, sumpang finansyal, sumpang material, sumpang espiritual.
Taas ang dalawang kamay. Palakpak. Gusto niyo makalaya? Malakay 3:9. Kayo'y nangagsumpa ng sumpa, yung binasa natin kanina, sapagkat inyo akong ninakawan sa makatwid bagay nitong buong bansa. Anong gagawin natin? Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo. Salita ba niya ito? Ang salita ba ng Diyos ay katotohanan? Kaya't kung hindi man niya pwedeng pagpalain ang buong Pilipinas bilang isang bansa, gagawa siya ng isang bansa sa loob ng bansang ito. Tunay nga na ang bansang kaharian ay pinagpapala dahil sa pananampalataya at pagsusunod nito sa utos at salita ng makapangyarihang Ama sa pangunguna ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo C. Quiboloy. Bilang mga anak na babae at lalaki ng makapangyarihang Ama, ang buhay ng bawat isa sa bansang kaharian ay nararapat lang na maging refleksyon ng kasaganaan ng Diyos. Patunay lamang kasi ito ng pagtitiwala, pananampalataya at pagkilala sa Kanya bilang dakilang Ama nang nagbibigay ng lahat ng biyaya. Tulad ng pagpapakain ni Hesukristo sa mga napakaraming tao gamit ang ilang tinapay at isda sa Mateo 14:13-21. Ang ipinangako niya na tutugunan niya ang kanilang mga pangangailangan pati na ang mga pangmaterial at espiritual. But thou shalt remember, kingdom nation, the Lord thy God, for it is He that giveth thee power to get wealth. Let us Him that He will bless us, that we will be above only, that we will be a holy nation, that we will be the light of the world. Kaya naman kung karamihan sa mga Pilipino ay naaakit sa tinatawag na American Dream dahil sa pagnanais ng buhay na komportable, matagumpay at sagana sa ibang bansa, ibang pangarap na buhay na inaalok ni Pastor Apollo, ang Kingdom Dream. Itinuturo ng butihing pastor ang isang klase ng pamumuhay na may dignidad, kaginhawaan at kasaganaan para sa mga mamamayan ng bansang kaharian. Binibigyang diin din ni Pastor Apollo ang importansya ng pangangasiwa at pananagutan patungkol sa kayamanan. That's why we have Financial Revolution message, where He can entrust us with anything, but we are not focused on those things. What is designated for is designated for that. Never will it come to your mind to steal any 1 centavo of that money entrusted to you, because that is not designated to you. Kaon lang nimo unsay ihatag sa imo. And then the kingdom nation will prosper, because this is now the survival of the honest in the kingdom. Sa bansang kaharian, bawal ang kurap. Samantala, pinagtitibay naman ng Deuteronomio 16:17 na ang pagbibigay ay hindi lamang isang tungkulin, ngunit nangangahulugan din ito na pagtanggap ng pagpapala na naayon sa kasaganaan ng Diyos. Kung kaya't sa bansang kaharian, pagdating sa pagbibigay ay nagbibigay ng sagana nang hindi umaasa ng anumang kapalit. Nakaukit na kasi sa puso ng bawat isa ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa, at naniniwala ang lahat na kung ano ang iyong itinanim ay siya ring iyong aanihin. At ni minsan, di nga naman pumalya ang Diyos sa pagtutustos ng lahat ng pangangailangan ng bansang kaharian dahil sa pananampalataya sa amang makapangyarihan na hindi magpapabaya. Sa gitna ng kabi-kabilang alegasyon at kasong kinakaharap ni Pastor Apollo C. Quiboloy ngayon, binuksan sa mga vlogger ang mga compound ng The Kingdom of Jesus Christ, the name above every name, upang mabigyan sila ng pagkakataon na magsuri ng personal ukol sa mga issue. Nitong taon, binuksan ng KOJC ang pintuan nito para sa Filipino vloggers, kasama na ang ilang mga hayagang kritiko ni Pastor Apollo. Hinayaan silang maglibot, magtanong na imprumto sa mga full-time medical worker o FTMWs.
saksihan at suriin ang kani-kanilang pamumuhay sa loob ng mga compound nito sa Davao City. Nung pagpasok pa lang sa gate, na noon ay nakikita ko lang sa mga pictures sa Google, sabi ko ito pala yun, namanghaho kami. Grabe po ang nagawa ni Pastor Apollo Kibuloy sa Kingdom of Jesus Christ. Manghaho talaga. I cannot debate anybody pagdating sa Bible, sa turo ng Panginoon, but I can debate anyone pagtungkol sa way of life ng mga taga-Kingdom of Jesus Christ. Kasi walang mali eh. Kung para sa'yo mali yung pagiging obedient, kung sa'yo mali yung pagsunod sa batas, kung sa'yo mali yung gawin mo ang lahat para makapag-raise ka ng funds, hindi ka talaga mabibilib sa Kingdom Nation, sa Kingdom of Jesus Christ. Pero kung ikaw ay may tao na gusto ng progreso, kung ikaw ay tao ng gusto ng order, kung ikaw ang tao na gusto ng katiwasayan, alam niyo yung Kingdom of Jesus Christ is abundant pagdating dyan. Abundant sila sa yaman, abundant sila sa disiplina, abundant sila sa respeto, abundant sila sa pagmamahal, at abundant sila sa happiness. Yun yung nakikita natin yun yung nakikita natin talaga na meron sila na wala yung iba. Kaya feeling talaga nung iba, kulto ito. Feeling talaga nung iba, mga baliw yung mga nandirito. Feeling nung iba, mga nabudol itong mga to. Well, in fact, proud na proud sila that they are a kingdom citizen, at proud na proud sila mga bossing na talagang ito kami. Kahit anong bato mo sa amin, wala kayo nung meron kami. Hindi ba? Obedience and loyalty and discipline. Yung discipline, sobra yon. Magkano ang kailangan ng isang tipikal na Pilipino kada buwan para maging komportable sa pinansyal na kalagayan? Ayon sa survey ng GRIT-PH, 28.4% ng mga Pilipino ang nagsasabi na kailangan nila ng nasa 50,000 kada buwan upang makonsiderang maginhawa sa pamumuhay. Pero base sa datos ng Philippine Statistics Authority noong 2022, ang average na kita kada buwan ng tipikal na Pinoy sa Pinas ay nasa 18,423 pesos lamang. Ang halaga ng pamumuhay sa Pilipinas ay nagdedepende sa laki ng pamilya at lokasyon. Para sa isang pamilya ng 4, ang tinatayang buwan ng gastusin sa pamumuhay na hindi kasama ang upa ng bahay ay higit 100,000 piso. Samantala, ang tinatayang buwan ng gastusin ng isang solong tao na hindi kasama ang upa ay nasa higit 30,000. Noong 2021, ang average na kita ng isang pamilya sa Pilipinas ay higit 300,000 piso kada taon. Ibig sabihin, nasa 26,000 piso o 457 dolyar naman kada buwan. Ito'y kalahati lamang sa halaga ng kailangan ng karamihan sa mga Pilipino upang maramdaman ang seguridad sa pinansyal. Ang average na gastusin para sa isang pamilyang Pilipino ay 228,800 pesos kada taon. Ibig sabihin, triple ang kayod ng kada Pilipino para mapunan ang kanilang pangangailangan, lalo na sa gitna ng malaking pagbaba ng ekonomiya ngayon. Ngunit lahat ng yan ay naibibigay ng sobra-sobra pa sa lahat ng full-time miracle workers ng The Kingdom of Jesus Christ. Dito pa lamang sa loob ng KJC Central Compound sa Davao City na may higit 10,000 katao ang nakabase. Umabot ng halos 300,000 piso ang ginugugol ni Pastor Apollo sa kapakanan ng kada full-time miracle worker mula sa pagkain, tirahan, kuryente, supplies, honorarium, medical at dental care, at iba pa. Lahat ng yan ay libre. Hindi pa kasama dito ang iba't ibang gastusin sa mga King is Coming tours o iba pang aktibidad ukol sa pag-e-ebanghelyo sa iba't ibang dako sa Pilipinas at maging sa iba't ibang bansa. Lahat yan ay all expenses paid ng KOJC. Meron ding mga pinapaaral mula bata hanggang sa magmasteral. Uulitin ko, libre. Idagdag mo pa dito ang iba't ibang mga Kingdom Light congregation sa iba't ibang lugar sa Pilipinas at abroad. Ganito ang tipikal na umaga ng mga full-time miracle worker o manggagawa sa KOJC. Madasalin, payapa, disiplinado, organisado, at abundansya.
Bawat isa may sariling papel at bahagi sa malaking espiritual na pamilya. Nandito ho tayo ngayon ngayong morning para ipakita ko po sa inyo ito pong nangyayari ngayon dito sa KOJC. Hindi po nila alam kung magkano na po ang bilihan ng per kilo ng bigas sa labas. Dahil dito, ang alam lang po nila magsaing at kumain. Ganon po dito sa Kingdom. Actually, ang among gina-cater daily sa Central alone, so nagasaing kami ng 15 sacks every meal. So bale 45 to 50 sacks every day. So 300 kilos of fish, and then kung magbaka naman tayo, 2 buo na baka. So na-amaze yun ang bangkerohan, nagtingala sila, ilang linggo daw kakainin yung pinapalingki namin. Sabi ko, isang araw lang namin kakainin ito. Nasa 300 to 400 of chicken, isang kainan lang yan. Maliban sa pagbibigay ng kanilang ikaput mga handog, ang mga full-time miracle worker ay nag-alay ng kanilang buong buhay upang magserbisyo sa gawain ng dakilang Ama, kahit na walang katiyakan ng maginhawang buhay sa unahan. My only expectation, the fact that I entered into the kingdom citizenship first, is only the assurance of salvation. A sustainable community of full-time miracle workers and leaders. And so we have this plan from womb to tomb of the Kingdom Nation to all of those who are here participating, joining the Father's Army of Goodness as full-time miracle workers. Luxurious daw ang aking lifestyle. Hindi luxurious sa akin yun. Yun ay decente and excellent living. Para sa mga those who have labored in the vineyard of the Father, they have dedicated their lives, they have dedicated their body, soul, and spirit for the Kingdom Nation of the community of the Kingdom Nation all over the world. This is what the Father would like us to have here while we are here on the Kingdom of Heaven on earth. Actually, itong buhay natin ngayon, here in the Kingdom Nation, is just the right way of living that we have to experience. This is just the way that we have to live. Tinuruan tayo ni Pastor on how to become prosperous. And what is the basis? You go back to the words of God. Why did I choose to commit na mag-worker? Kasi alam ko, kung makuha ko man yung gusto ko, yung genuine happiness, di ko makukuha. So, makuha ko man yung gusto ko. Actually, tama. I have a very bright future. And makuha man natin yung gusto natin, marating natin yung gusto natin, pero yung totoong happiness, hindi natin makukuha. Fulfillment, hindi natin makukuha yun sa labas. In which, ngayon, na na-experience natin ang buhay bilang worker, ito ang totoong buhay. Salamat, Sama. I feel like I'm wasting my youth outside, like going out with friends, partying, vices, and everything. Then at the end of the day, or at the end of my life, saan ako pupulutin? And then I almost had a car accident. Tapos I almost got hit by a truck. So, buti na lang, parang may gumising sa akin ba, nakailag ako. And then grabe yung iyak ko. And at that time, I felt like when I die, I won't go to heaven. So, wala ko ibang maisip, kundi yung mga sinasabi ni Pastor na you don't have to have a calling na dreams, revelations from the Almighty Father. My voice alone is your calling. I'm very, very grateful, first of all, to the Almighty Father through the appointed Son. Kasi parang feeling ko a lot of second, third, fourth chances in life has already been given to me. Just for me to see myself here inside the kingdom, inside the ministry, na, you know, serving the Father, gaining back yung dignity ko as a woman, na I can do so much more. Napakaraming buhay ang nabago
dahil pinili nilang sundin ang hinirang na anak ng Diyos at tahakin ang landas na matuwid. Iba talaga yung pamumuhay ko ngayon kumpara dati talaga. Kasi kaligtasan spirituality mga kapatid. Kasi sa sobra na pagkahilig ko sa mga kalamanan ng mga bagay mga kapatid, sigurado hindi ako magtatagal. So hanggang ngayon nga mga kapatid, niisip-isip ko, grabe no, nadugtungan yung buhay ko ba? Kasi yung changes na dumating, iniligtas talaga ako sa kapamakan na mangyayari talaga sa akin. When I signed to become a full-time miracle worker, I don't know if the kingdom will accept me. So the only thing that comes into my mind, honestly, for me to become a janitor, like, is really a blessing for me to at least, there's a community of good people that will accept me for who I was. I was involved to drugs. I sell in the street. Like I always say, my connections were the Alabang boys back in the days. I want to become like the drugstore that I used to watch on movies, you know, like Pablo Escobar, like El Chapo, until I met Pastor. So he gave me honor, he gave me dignity, he gave me a life with virtues and values, which is the most important thing that I have right now. Pastor gave me everything, he gave me life, and there's nothing more that I can ask for from the Father to the appointed Son. At ngayon, ang pagbuhos ng pagpapala sa buhay nila ay hindi na napapati. Nag-graduate ako ng high school na yung grado ko sa English is 75. So hindi talaga ako nakakaintindi ng English mga kapatid. Wala kasi ako mabigay na tithes, wala akong mabigay na skills, wala akong mabigay na talent. So pumasok talaga ako sa kingdom na walang-wala. Pero biblical naman yung sinabi ng Ama na gagamitin yung mga walang alam at para ipahiya yung mga mayroong kaalaman. Dahil sa pag-ibig at pagtuturo natin kinakamahal na pastor, natutunan natin yan at nakamtan natin yan lahat mga kapatid. Praise the Father. Hallelujah. Hindi ko talaga yan maisip kahit hanggang ngayon mga kapatid. Ang Kingdom Nation is a kingdom family. Ang aming mahal na pastor ay hindi kami tinuring na mga alipin. Hindi lamang siya ang aming pastor o mga ngaral, kundi siya ang nagtayong ama sa bawat isa sa amin na ang unang tinitingnan ng kanyang hinirang na anak ang lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang mga welfare ng lahat ng mga full-time miracle workers na hindi ito naabuso, kundi lahat ng aming mga pangangailangan ay napoprovide. Nung mag-aaral pa lang ako, parang grabe si Pastor, no? Although nandiyan si Papa, parang grabe yung love ni Pastor ba? Kasi, syempre marami kami mga scholars. Yung iba, hindi pareho namin nakasing privilege who are with their parents pa. So, parang makita mo talaga yung love ni Pastor na dati pinapatawag pa yung mga scholars ni Pastor, kinakamusta, kamusta yung pag-aaral mo. Kumbaga, you will really try your best but na hindi na for my physical family na for me to do my best, kundi para na rin kay Pastor, para rin sa ministry. Kasi alam mo yun, kumbaga we are strangers, kumbaga titingnan mo, we are strangers, sino ba to? Pero Pastor accepted us with open arms. That's why thankful na lang kami because hindi lang yung physical namin yung kumbaga being taken care of, pati yung aming mga spiritual lives. That's why we really see this as a great privilege na nandito kami sa loob ng kingdom. Truly, my brothers and sisters, when you submit yourself to the Almighty Father, He will show you that what He has in store for you is far better than what you could ever imagine. For as long as we live, your life will be seen in us. You cannot be hidden, Pastor, because you are alive in us. Praise the Father. It is a blessing kasi sa grace na binigay sa atin nating dakilang Ama, sino ba tayo na magkakaroon ng ganitong kagandang buhay sa mga sandaling ito. It's like you're living your dream sa mga panahong ito. Yung bagay na winala mo na dati, ibabalik pala yun natin dakilang Ama. Kaya sinasabi nga na seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you.
I am grateful and I am thankful to be in this big spiritual family. Can you imagine? All over the world, you have a house to live. I was privileged enough to tour the whole world and see all the kingdom citizens all over the world. And I am very thankful, I am very grateful. In every city, in every country that we go, there is a worker's house there. There is a kingdom compound there. There is a place waiting for us. So kung nag-invest ka sa imong kinabuhi, ang amahan muhatag pod sa imong kinabuhi sa angayan sa imuha. Ang tanang full-time sila pareha sa kuha, ilaha ang gingharian bisan asa. So mga full-time miracle worker are international workers. The world is their field. Ang bansang kaharian ay nagtatamasan ng mga pagpapala at kasaganaan dahil ang mga tao nito ay may disiplina. Bilang isang malaking espiritual na pamilya, hindi nawawala ang kultura ng disiplina dito bilang pagmamahal at gabay upang manatili sa matuwid na landas ang bawat isa at umakyat sa espiritual na level ng paglago at maging kagaya ng hinirang na anak ng Diyos. Ngunit hindi nawawala ang kalayaan sa pagpili ng bawat isa. Kung ayaw ng koreksyon at disiplina, may kalayaan ang sinuman na umalis. Siyempre, dumarating din naman talaga sa point na parang gusto mong mag-give up na. Pero mga kapatid, naiisip ko mga kapatid na paano mo tatalikuran yung alam mong totoo at ipinahayag pa sa'yo at alam mong magbibigay ng salvation sa'yo. Iba't iba ang klase ng disiplina dito. Nariyan ang disiplina sa kalusugan upang mapanatiling malakas at malusog ang pisikal na pangangatawan ng bawat isa. Disiplina na naglalayong palakasin ang mga kaugalian ng pagsusunod, kahusayan sa organisasyon, akademya, at pagpipigil sa sarili upang palakasin ang kakayahan ng bawat individual na harapin at malampasan ang mga pagsubok at hamon. Ginahimo namon di lang bilang self-defense, kundi mahimo silang disiplinado, example, o lig-on, labaw sa tanan, sa mga umalabot nga mga pagsulay sa ilang kinabuhi. O makasurvive sila sa bisan unsang mga sirkumstansya sa ilang mga pag-abot sa field. Disiplina sa etika sa trabaho upang maabot ang kahusayan o excellence sa lahat ng bagay. As a part of the production team, I am blessed to have witnessed firsthand yung mga corrections sa anak. We still have a long way to go, pero nagpapasalamat kami that the Son never gave up on us. Na He will give chance over and over again na ma-feel ni mo na dili naka-deserving, pero still ang anak. Muhatag yapon ng chance for you to grow, for you to improve. Hindi dito sa kingdom na kung nagkasala ka, parang i-compromise ka ni Pastor. Meron ka talagang kaakibat na disiplina kasi yung disiplina, yun ang pagtutuwid. Oo, yun ang pagtutuwid sa iyo para mag-mature yung spiritual side din natin. Kasi sino ba ang ama, di ba, na hindi nagdidisiplina sa kanyang tunay na anak? So it will go together, the discipline, the obedience spirit. So nakikita mo kung ano yung mga component na talagang pinaglalagay ni Pastor sa atin. At yun ang dahilan bakit lumaki, no? By leaps and bounds ang kaharian na to. Be perfect as your Father in heaven is perfect. That means be excellent as your Father in heaven is excellent. Espiritual na disiplina ng pagtutuwid upang maibalik ang isang kaluluwa sa kalooban ng makapangyarihang Ama.
at disiplina sa pagharap ng anumang apoy ng kapagsubukan upang maging tunay na anak na babae at lalaki ng dakilang Ama. Hindi tayo immune sa apoy. Hindi tayo immune sa mga kapagsubukan. Dadaan tayo lahat yan. Kahit ako, dumating yung point na kailangan sunugin ka. Na para maging gold ka. Dami kong dinaanan kay Pastor ng disiplina din. Kasi matigas ang ulo. Pero yung discipline ni Pastor, ma-feel mo na mula siya tatay na talagang nag-disiplina sa iyo. Hindi dahil anong reason niya, o hindi dahil mahal ka niya na maging matuwid ka para isang araw gagamitin ka. Just a little testing and you fall down. No, kingdom citizens, sons and daughters are not like that. They can face the storm. They can face the hurricane of testings and trials, but they will remain standing. And afterwards, they will say, I am victorious. I am an overcomer. I am a conqueror for the Father Almighty. Ang apoy ng disiplina at pagpapala ay hindi nagkakahiwalay dahil ang magtatagumpay lamang ang magmamana ng lahat ng bagay gaya ng hinirang na anak ng Diyos. Ano-ano ang mga pagpapalang ito na namana na at naisakatuparan sa bansang kaharian? Isa-isahin natin kung ano ang isinasaad sa Deuteronomio 28:1-14. Itatas at dadakilain ng Diyos ang mga taong masigasig na sumusunod sa kanyang mga utos. Nangyayari na ba ito? Check! Hahabulin ng pagpapala ang mga sumusunod sa kanyang tinig. Pinagpapala ang bansang kaharian saan mang dako, mapasyudad o bukid man. Hindi lang ang kingdom citizens ang binibiyayaan ng langit, kundi maging ang kanilang mga kamag-anak at mahal sa buhay. Lahat ng pangangailangan ng bansang kaharian ay laging natutugunan. Ang mga mamamayan ng kaharian ay nakakaranas ng pabor at pagpapala ng Diyos sa kanilang pagdating at pag-alis sa bawat aspeto ng buhay. Nagtatagumpay laban sa mga kaaway, nakakaranas ng tagumpay at kasaganaan sa lahat ng kanilang ginagawa. Pagkakatalaga bilang isang banal na bayan, paggalang at pagkilala mula sa iba't ibang bansa, kasaganaan sa lahat ng aspeto ng buhay. Tinatanggap ng mga mamamayan ng kaharian ang kasaganaan at pagpapala mula sa Diyos na nagbibigay sa kanila ng kakayahan na nagpapautang at hindi mga nangungutang, mga pinuno at hindi mga tagasunod, pwesto ng pamumuno at kapangyarihan. Ang mga mamamayan ng bansang kaharian ay nananatiling matatag sa kanilang pananampalataya at pagsusunod sa mga utos ng Diyos. Check! Lahat ng mga yan nagkaroon ng kaganapan sa bansang kaharian. Kapag nakikita ng mga tao ang impluensya, kapangyarihan at kasaganaan ng bansang kaharian, akala nila nagsimula itong sagana. Ngunit sa katunayan, ang pundasyon ng lahat ng ito ay dugo, pawis, luha at sakripisyo ni Pastor Apollo C. Quiboloy kasama ang mga tagasunod nito. Mahirap talaga yung ministry, no? Very poor. 50 pa lang yung members natin nung pagpasok ko sa ministry. Tapos, yung tithes naman namin is 50 pesos lang every Sunday. So, yung pagkain namin, ano lang talaga, puro saging. Saging sa umaga, saging sa hapon, sa tanghali. Tapos, sa gabi, kakain kami ng kanin, pero tag-iisang cup lang na maliit. Tapos, kung mamamalengke naman kami, yung pinaka-reject, yung bibili namin kasi mura lang doon sa palengke, yung ano na. Ngayon, umaabot na sa 7 milyon ang tagasunod ng bansang kaharian sa buong mundo. At bilang pinuno ng The Kingdom of Jesus Christ, the name above every name, si Pastor Apollo C. Quiboloy ay kilala sa kanyang walang habas na pagbibigay tulong di lamang sa kanyang mga nasasakupan, kundi maging sa hindi niya kapanalig na nangangailangan. Bakit nga ba siya tumutulong sa iba? Bakit may pagkakatiwala sa iyo ang maraming pagpapala upang gamitin kang channel
ng mga pagpapala doon sa ibang mga may mga pangangailangan pa. Kaya naman, kahit noong panahon na salat pa ang bansang kaharian mula 1985 hanggang ngayon, walang patid ang pagtulong ng Ministry to the Poor programs ng KOJC sa sinuman, anuman ang kanilang lahi, kultura, pananampalataya at saan mang dako ka sa mundo. Isa sa malaking kausa ni Pastor Apollo ay ang pagbibigay ng libreng edukasyon sa pamamagitan ng iba't ibang institusyong pang-edukasyon at programa ng KOJC. Sa kanyang lugar na sinilangan sa paanan ng Bundok Apo sa lungsod ng Davao, i-donate ni Pastor Apollo ang isang malaking bahagi ng lupain ng KOJC at nagpatayo ng unang paralan sa liblib na pook ng Barangay Tamayong, ang Jose T. Kibuloy Senior National High School. Ito ay ipinangalan sa ama ni Pastor Apollo, isang makatang manunulat at magsasaka. Inikredita noong 2009, ang AZQ College of Ministries ay naglilinang sa kahusayan at kahandaan ng mga full-time miracle workers upang sila ay maging epektibo sa kanilang mga ministeryo bago pa ipadala sa field sa pamamagitan ng formal na edukasyon sa kursong Bachelor of Arts in Theology. Nariyan rin ang Jose Maria College Foundation Incorporated na magiging Jose Maria Kibuloy Global Resort University o JMQ GRU. Maliban sa Gift of Education Program, ay nagbibigay ito ng iba't ibang scholarship grants mula preschool hanggang kolehiyo at maging masteral degrees sa mga kabataang kapos sa oportunidad dahil sa karukaan. Nito lamang school year 2023 hanggang 2024, umaabot sa higit 2,500 ang naging scholars nito. Sa loob ng 2 dekada mula nang maipatayo ang JMCFI noong 2003, tinatayong umaabot na sa mahigit kumulang 60,000 ang nakabenepisyo sa libreng edukasyon ng JMCFI. Hindi pa kasama sa bilang na ito ang mga Gift of Education Scholars ni Pastor Apollo at mga sinusuportahan sa pag-aaral ng KOJC sa iba't ibang Kingdom Light congregations sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa ibang mga bansa. Napakarami na rin ang mga naging produktong profesional sa iba't ibang industriya ng pagbibigay suporta sa edukasyon ni Pastor Apollo at ng KOJC sa mga miyembro man o hindi. Ang multi-awarded na Children's Joy Foundation Incorporated ay naestablisa noong 1998. Ang social welfare programs nito ay nakatuon sa pagtulong sa mga batang ulila, inabandona, pinabayaan at mahihirap hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong Asya, Timog at Gitnang Amerika, Europa, Hilagang Amerika at Afrika. Sa kasalukuyan, merong 5 residential care facilities na puro rehistrado, may lisensya, may level 3 na akreditasyon at kinikilalang pinakamahusay na non-government organization o NGO. Samantala, ang ACQ International Children's Day na dinaraos tuwing Abril 25 ay isa sa mga pinaka-enggrande at kahanga-hangang programa ni Pastor Apollo para sa milyong-milyong mahihirap na kabataan. Umabot na ang selebrasyon na ito sa 50 key cities mula noong 2005. Lahat ng yan, lalo na pagdating sa mga kabataan, ay libre. Song worth singing and the fire to lead you
hatag nga regalo. O salamat po dyan sa imong iwan akong gitawon ice cream. O hindi po, yan ang mga kinog cake. Salamat kayo. Pastor, salamat sa pagkaon imong gihatan. Pastor, happy birthday. Bilyon-bilyong piso na ang nagugol ni Pastor Apollo sa pamamagitan ng ACQ-ICD mula 2005 para lamang makapaghatid saya sa mga kabataan na kahit man lamang ang simpleng pagdiriwang ng kanilang kaarawan ay hindi magawa dahil sa karukaan. Hindi pa kasama diyan ang mga proyekto at estrukturang pinagkaloob ng butihing pastor para sa kani-kanilang mga komunidad. Kasama na rin ang pagtulong sa pag-angat ng kabuhayan ng kanilang mga magulang. Ang Keepers Club International man ay nakatuon sa pagbibigay gabay sa mga kabataan. Layo nitong maiiwas sila na mabiktima ng droga, karahasan, iba't ibang bisyo't kalayawan, terorismo, pang-aapi at pagbubuntis sa murang edad sa pamamagitan ng mga aktibidad na makalilinang sa kanilang mga potensyal gaya ng musika. 2005 nang itatag ang Sunshine Philippines Movement na naglalayong ibalik ang kalikasan sa dati nitong anyo upang matugunan ang climate change at isinusulong ng SPM ang pagpapalaganap ng kamalayan sa pangangalaga sa kalikasan sa pamamagitan ng malawakang aktibidad gaya ng reforestation at cleanup drives sa mga kalsada at baybaying dagat. Katunayan, ang 50 hektaryang Glory Mountain na matatagpuan sa paanan ng bundok Apo sa Tamayong, Davao City ay ang Exhibit A ni Pastor Apollo dito. Ang dating tuyot kalbong lupain na ito ay naibalik sa luntian na anyo na pinuno ng halos 70,000 pine trees. We're all here gathered together to plant trees because of the endeavor of our beloved Pastor Apollo C. Kibuloy to help the environment. Sa kasalukuyan, maraming individual sa iba't ibang reyon ng Pilipinas at sa ibang bansa ang sumusuporta at naapektuhan ng impluensya ng SPM, lalo na sa pagsasakatuparan ng pangangalaga at pagmamahal sa inang kalikasan. Tinatag ni Pastor Apollo C. Kibuloy ang UNIFIL o United Indigenous Peoples Heritage of the Philippines. May taguyod ang karapatan ng ating mga katutubong kapatid hinggil sa representasyon, pagpapalaganap ng pambansang kasaganaan, paggalang sa kanilang ancestral lands, at pagpapabuti ng kapakanan nila. Noong 2022, inadapt si Pastor Apollo ng mga pinuno ng mga katutubo sa Mindanao bilang Datu Pamulingan mula sa tribo ng Obo Manuvo na nangangahulugang mayroong mapanuring espiritu at banal na kaloob mula sa Diyos. Noong 2023, inadapt din siya bilang Dato Tudlabon o yaong tagapamagitan sa langit ng tribo ng mga Blaan sa Kitbog, Malungon sa lalawigan ng Sarangani. Sa pakikipagtulungan sa mga organisasyon ng pamalaan at mga pribadong individual,
Aktibo rin ang The Kingdom of Jesus Christ sa pagpapatupad ng mga sosyal at espiritual na aktibidad para sa personal na pag-unlad ng mga OFW na itinuturing na nating mga bayani ng modernong panahon. Bilang isang divine intervention mula sa pagpili ng mga pinuno na itinalaga ng Diyos hanggang sa walang tigil na pakikibaka laban sa kasamaan sa lipunan tulad ng katiwalian, mga walang Diyos na ideolohiya tulad ng komunismo at terorismo, mga ilegal na droga at iba pang mga interes na hindi nakakabuti sa pambansang interes. Matapang na tumayo si Pastor Apollo gamit ang kanyang tinig upang patnubayan ang mga Pilipino patungo sa katotohanan sa pamamagitan ng Sunshine Media Network International. Ang SMNI ay naging sounding board ng pagsisimula ng pagbabago at pagkamulat ng marami sa paglalantad ng mga katiwalian, pagmamalabis at iba pang kawalang katarungan sa sosyedad. Ang itinataguyod nito ay ang pagmamahal sa Diyos at ating bayan. Samantala, SMNI Foundation ay ang humanitarian arm ng Sunshine Media Network International na nagbibigay ng kumpletong tulong sa mga naapektuhan ng lindol, malakas na pag-ulan at baha, pagsabog ng bulkan at iba pang sakuna at kalamidad. Ang mga apektadong residente ay binibigyan ng malalaking relief packages na kasama ang mga sako-sakong bigas, balde ng pagkain at supply ng mainom na tubig. Ang bawat baldeng ito ay sapat upang tugunan ang pangangailangan ng isang pamilya sa loob ng 5 araw hanggang 1 linggo. Simula 2000, ganito na karami ang balde-baldeng hitik sa supply at pag-ibig na inipamahagi ng iba't ibang humanitarian organizations ng bansang kaharian. Iba kayo nasa balde. Yung una, nakabalot-balot lang. Ngayon, nasa balde. Laking tulong yan dahil sa pag-iigib lang ng tubig. Maraming salamat po sa bigay niyong relief. Ngayon lang kami nakatanggap nito. Hindi pa kasama diyan ang sako-sako ng mga bigas na pagkain at mga maiinom na tubig na ibinibigay. Ang malawak na pagbibigay tulong sa pamamagitan ng iba't ibang humanitarian organizations at programa ng KOJC ay nagbigay kay Pastor Apollo ng maraming pagkilala mula sa iba't ibang mga organisasyon sa iba't ibang bansa na nagbibigay ng parangal. Sa taong 2024, ganito na kadami ang mga parangal at pagkilala na iginawad sa KOJC. Ang mga ito ay patunay sa kanyang dedikasyon na magbigay ng pangmatagalang kontribusyon sa komunidad na makakalikha ng positibong epekto at mag-iinspira sa iba na kumilos upang magtakda ng mga inisyatiba na pangmatagalang makakatulong sa lahat. Ganito magbigay ang bansang kaharian, kasing sagana ng pagpapalang ibinubuhos ng Ama mula sa langit. Nagpapala sa kanyang mga anak na sumusunod sa kanyang mga banal na salita.
Si Pastor Apollo C. Quiboloy ba ay namumuhay ng maluho? Hindi, disente at masagana lamang. Ang karangyaan ito ay hindi para sa kanyang sarili. Layon niya na maitaas ang antas ng mentalidad at pamumuhay ng mga anak na babae at lalaki ng makapangyarihang ama sa bansang kaharian. Mula sa pagiging biktima tungo sa pagiging mananagumpay ng mga individual na namumuhay na may karangalan, kaginhawaan at katagumpayan. At ang mga pag-aalinlangan tungkol kay Pastor Apollo na ginagamit niya ang kanyang mga tagasunod para sa pansariling kapakinabangan, walang katotohanan. Dito, ang katagumpayan ng isa ay katagumpayan ng lahat. Ang kasaganaan ng isa ay kasaganaan ng lahat. At ang pagpapala ng bansang kaharian ay ibinabahagi sa lahat. Dahil ang pagpapala dito ay para sa lahat ng mga sumusunod sa kalooban ng dakilang Ama. Alam mo, madali kasi magsalita ng Diyos eh. Pero pagdating sa pera, pagdating sa pagiging generous, yung pagtulong sa iba, hindi biro yun. Maraming bagsak dyan. Bilib ako. At ang dami ko na interview, pinag-aaral, binihisan, pinakain. Nakita mo sa gawa. In one word, authentic. Authentic. Alam kong kayo'y nasa katotohanan. Nakita ko, hindi lang nakita, na-experience ko na paano kayo nagmahal sa mga bata. I saw the smiles. Again, I don't want to sound redundant, but it's authentic. So, Pastor, kahit hindi tayo masyadong matagal pang we love you kasi basta yun, I see the love. Thank you. Marami kang tulong. Thank you. Alam naman natin yan ang isang bagay na malapit kay Pastor Quiboloy ang mga bata at saka yung karakter na pagmamahal. Kitang-kita ho yan sa ating mga kasamahan dito. Sabi nga nila, di ba, you will know them by their love. Yun ang sinabi sa Biblia. It's not on how good you are in quoting the scripture, it's giving love. Kitang-kita mo talaga lahat sila magagalang, lahat sila masikaso, halos lahat sila nakangiti. Sabi ko nga kung ganito lang sana yung isang pinuno, yung leader ng bansa natin, mag-seminar kay Pastor Apollo Quiboloy kung paano niya matuturuan ng magandang pagkapalakad, yung nation building talaga. Ang bansang kaharian ay isang microcosm kung paano nais na makapangyarihang ama na mamuhay ang tao, maginhawa, masagana, marangal na pinagbubuklod ng pag-ibig at takot sa Diyos. Ito ay kumakatawan sa maliit na porsyento ng sosyedad, ngunit ito ay matatag na bansa sa loob ng bansa na sumasalamin sa natatanging liderato at etika ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Always na akong ginapangayo samahan ng kaalam o kabalo nga may mong equip, but then pinaagi sa anak o sa autoridad na yang gihatag, nahimo kong dignified sa akong ministry. Praise the Father. Ug wala tayo laing may panghambog sa kalibutan o gunitan, kundi gyud ang autoridad nagagikan sa anak. Not my will, but thy will be done is a simple thing to say, but the hardest thing to do. As you all know, I grew up identifying myself as a gay. I dressed up like a woman. I acted like a woman. But the Almighty Father can turn water into wine. He can change a gay person like me to a new creation. Pastor Apollo C. Quiboloy accepted me for what I am. He knows His love for us. He shows His love for us. He gives us His dignity. Thank you, Pastor, for making my dream a reality because first of all, knowing my background, a broken family, so there's nothing I can compare when I'm already here inside the
the Kingdom Nation, especially that I'm already a full-time miracle missionary. When I was in the Jesuit, I was actually trained, educated, that this prosperity is not according to God, that being poor is the way. But it's an opposite. Being poor is not of God. So, in all of this, I want to thank Pastor for all these privileges given to me. Prosperity, this dignity of becoming a son. Lahat ng mga pagpapala sa bansang kaharian ay may dakilang layunin, ang kaligtasan ng mga kaluluwa. Sa pamamagitan ng gabay ni Pastor Apollo, ang bawat sentimo ay direktang napupunta sa may kaugnayan sa pagpapakalat ng mensahe ng kaligtasan na siyang pinakadakilang kausa. Sa ilalim ng katangi-tanging pamumuno ng hinirang na anak ng Diyos, umunlad ang bansang kaharian at napatunayan natin na hindi na natin kailangan pang pumunta sa Estados Unidos para mamuhay ng inaasam na American Dream dahil ang Kingdom Dream ay higit pa dito. Habang ang American Dream ay nangangako ng material na kayamanan, ang Kingdom Dream ay sumasaklaw sa higit pa. Ito ay ang katuparan ng spiritual na layunin, hangarin ng pinagpala at komportableng buhay saan ka man dako sa mundo. At alam natin, sa pamamagitan natin pinakamamahal na pastor, meron tayong kaligtasan. Yun ang pinaka-importante. And besides, I have already the best job in the world that I am with the appointed Son of God, Pastor Apollo C. Kibuloy. We were being cleansed before the appointed Son of God sent us all over the world. We were under tutors. We were under reproof. We were being cleansed by our serpent seed. And I praise the Almighty Father that He gave us the power to overcome. And I thank the appointed Son of God for He never gave up on me. Countless times that I failed Him, but still the appointed Son is so forgiving that He can always give us a chance to prove ourselves. And if I would be given another life, I still have to choose this kind of life to be with His appointed Son. Forget everything that you have dreamed of for yourself, because I have a dream for you. I'll give you the best dream in life. Anuman ang mangyari sa sanlibutan, ngunit ang bansang kaharian ay mananatili sa pagunlad. Tunay nga na ang blueprint para sa marangal na kaunlaran ng hinirang na anak ng Diyos na si Pastor Apollo C. Kibuloy ay hindi lamang isang pangarap. Ito ay konkretong katotohanan na makakamit ng sinuman na tumanggap at sumunod sa mga aral at banal na salita ng makapangyarihang Ama. At ang lahat ng mga pangako ng Diyos ay natutupad sa bansang kaharian dahil sa hinirang na anak na pinakaunang matapat na sumusunod sa kanyang dakilang kalooban.